Kumusta naman ang stock market sa Philippines ngayong September? Kakastart lang ng September. Ano nang nangyari sa portfolio na hinahandle natin? Alamin natin. Kaya, hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, so balikan natin yung PSEI. Yan, pakita lang natin yung naging performance ng PSEI. So, starting June, tuloy-tuloy yung pag-angat niya, di ba? So, ito yung performance niya for the past 6 months. Okay, 6 months to. Ayan. So, dito may kita natin tuloy-tuloy yung pag-angat. Siguro mas maganda kung sa call chart natin tingnan ito. So, itong ginagamit natin is yung call chart. Punta muna tayo dito sa chart natin sa PSEI. Ayan, puntahan natin. Tingnan natin yung mga ginawa nating lines dito. Ayan. So, kung makikita ninyo, ang lagi ko lang tinitignan dito yung MACD, RSI, ayan, at saka yung mga moving average. So, gawin lang natin siyang simple sa atin, no? Kasi hindi man tayo professional. So, sa nakikita natin dito, gumawa tayo ng line. Gumawa tayo ng line sa 7,000. So, gumawa tayo ng line dyan kasi tingnan natin kung mabibreak niya yung resistance na yan. Kung mabibreak niya yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagtaas nung stocks. Okay? Pero, nakikita natin dito, base dito sa RSI, overbought na siya. Okay? Kaya hindi niya na na-reach yung 7,000. Although na-reach niya, ayan, no? may araw na na-reach niya. Pero bumaba din siya. That day, bumaba din siya. Na-reach niya noong August 28, yung 7,000 level, pero bumaba din siya. Tapos tingnan niyo yung RSI dito. Ayan, overbought na siya noong mga nakarang araw, last week. Pag overbought, magbabalik yan pababa. Magiging downtrend ulit siya. Then sa MACD naman, tingnan niyo yung MACD. Ayan, yung MACD. So, na-reach na rin yung peak level niya dito. Noong time na naabot niya yung 7,000, then unti-unti na siya ding bumaba. Okay, nagsasalubong na yung dalawang line dito, yung blue and yung orange line. So, ibig sabihin, pag nagsalubong na sila, may tendency na siya na pababa na ng pababa yung presyo ng PSI or yung value niya. Pero meron tayong mga aabangan dito kung itong mga lines na ginawa natin. So, gumawa tayo ng Fibonacci dito. Yan. So, kung mabibreak niya ba to, yung nasa 6,800 na yan. And then, another one here. Yan. Kung mabibreak niya yung 6,720 level. So, at least 1, 2, 3. Yan. 3 moving average yung mabreak niya. Possibility, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng PSEI. And mag-aantay tayo ng right moment para bumili ng stocks ulit. Kasi meron tayo ditong pambili. Ayan, meron tayong na ipong mga pambili dito. Ito, yung actual balance natin. Ayan. Galing din yan dun sa mga pinagbentahan nating stocks dito sa A-REIT, BDO, BPI, JFC, Meralco, Monde, and SM. And hopefully, mukhang malabo ulit mangyari na tumaas pa itong Ayala kasi nga pababa na yung PSEI. So, yan ang abangan natin. Recently, ay panay lang din ang ating pagbebenta ng stocks. Kumbaga, nagbabawas tayo ng mga stocks para makakuha din tayo ng gain dun sa mga companies kung saan tayo nag-invest. Gaya nitong sa BDO na kapag benta ulit tayo ng 10 shares sa halagang 154.2 pesos per share. So, medyo maliit lang yan kasi ang dami ko nang nabenta dyan. So, hanggat meron tayong makukuhang profit, ay kukunin natin, magbebenta tayo. Okay, so as of today, ang PSEI ay nasa 6,882.92. Medyo pababa na siya nitong week lang na ito. Ayan, click natin yung portfolio. Ayan, as you can see, yung cash balance natin, medyo lumalaki siya kasi nga marami na tayong nabentang mga stocks. So, ibig sabihin, meron tayong mga cash balance dito na pwede nating i-reinvest. So, yun naman ang plano natin, di ba? Kung ano yung kinita natin sa ating mga portfolio, ay i-reinvest natin kapag maganda na yung timing. Although mahirap timingan yung market, kumbaga based sa ating mga pag-aaral, ay isaset natin yung amount kung kailan ito mabibenta or hindi. Katulad nito, yung mga ginagawa natin recently. So, kung makikita nyo dito yung stock market portfolio natin, yung mga pinagbentahan natin ng mga shares, makikita ninyo sobrang liit na lang nung mga total shares na meron tayo dito. So, yung iba dyan hindi pa nabebenta, pero hanggat meron tayo makukuhang ito na nga lang yung medyo matagal mabenta, yung Ayala. Ayan. So, the rest, yung A-REIT, BDO, BPI, JFC, Meralco, Monde, SM, lahat yan ay marami na tayong nabenta sa mga companies na yan, mga stocks na nabenta natin. And kumita din tayo dito sa mutual fund na to, yung XCOE, XCOL EIF. So kumita din tayo dyan nung
nagbenta tayo ng halos kalahati nito. Nasa 25,000 shares meron tayo dyan. Tapos binenta natin kalahati kasi naka 8% gain na tayo dito. So yun kasi yung target ko kapag na-reach na natin yung potential gain na 8%, nagbebenta na tayo. So ganun din dito sa ginawa natin sa mga nakaraang linggo. May kita natin yan dito. Papakita ko yung view monthly account ledger natin yan. Historical. Click natin yung August. Ayan, click natin yung August. And as you can see here, ayan, marami tayong mga transactions dito na puro sell. Okay, so nung patapos na yung August, ayan, August 9, August 9, August 14, August 14, 16, 20, 27, 28, 29, and 30, marami tayong mga transactions na ginawa. So nagbenta tayo ng AREIT sa halagang 38.30 per share. Binenta natin 1,100. So, kumita tayo dyan ng 42,000. Then, kumita din tayo ng, bago yun mabenta, kumita muna tayo ng dividend from AREIT. Nung 2,200 shares pa lang yung meron tayo. So, na-account yun. Bago ko siya nabenta, kumita tayo dyan ng 1,108. Then, nagbenta tayo ng JFC, 130 shares. So, kumita tayo dyan ng 45,000. Tapos, nagbenta ulit tayo ng JFC. So, total 190 shares ng JFC binenta natin. Then nagbenta din tayo ng MER or Meralco, 10 shares lang naman, so 4,000 pesos. BDO, yan 20 shares, so kumita pa tayo dyan ng 2,980. And SM, nasa 18,920 yung kinita natin dyan kasi binenta natin siya sa halagang 946.0. Tapos, ayan, nag-request tayo na ibenta yung 13,100 shares ng ating mutual fund. So, nabenta yan. And another JFC, nagbenta ulit tayo ng JFC. Ang dami natin binentang JFC kasi medyo mataas yung price niya. And ayan, so nakuha natin dito by August 30, nakuha natin yung pinagbentahan natin na mutual fund. Okay, so balik tayo dito, papakita ko sa inyo yung performance ng account na to. So click natin yung View Portfolio Summary Reports, click natin yan. And i-request natin yung August, ayan, yung August. Download natin. Ayan, para mas madali nating ma-explain kung ano yung performance natin ng August. As of August 30, ito yung naging performance ng portfolio na to. So, year to date, ito magandang makita natin dyan. Yung year to date is nasa 9.89%. From the time na nag-start tong year na to, 9.89% na daw yung kinita ng account na to. Or kung within 1 year, naka 21.53%. May kita nyo din dito sa asset na 56% ay stocks. Then 41% ay cash. Okay, so marami kasi tayong binentang cash. So halos kalahati ay napunta na sa cash balance natin. And maliit lang yung ating mutual fund. Ayan yung mutual fund. So dito naman yung monthly account performance. Makita ninyo for the past 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 months. And for the past 8 months, hindi din naman makita nyo hindi din ganun kaganda yung naging performance ng account na to. So recently lang siya bumabawi at ito yung kanyang monthly account equity growth. So kahit papano at least nung June, ayan, medyo gumanda na yung performance. Tuloy-tuloy na yung pagtaas niya. Hopefully, ganun din. Tuloy-tuloy din ang pagtaas niya. Pero nung January to May, ayan, medyo hindi maganda, diba? Nakita nyo, pababa yung trend, tapos biglang umangat na siya. So, ayan guys, yung ating portfolio, ayan, medyo ngayon, September 3, bumaba na siya, no? Yung meron na tayong loss dyan. Kasi nga, may kita natin dito, yung PSCI, ayan, halos lahat ng sector namumula na. Bumaba na siya ulit. So, meron na tayong potential loss dyan na negative 0.18% pa lang naman. Pero, yung total equity natin nasa 521,247.50. So, kung titignan natin yung chart natin dyan, ayan. So, ito yung chart na, kung ipa-plot natin yan, ay nung August, itong August na to, nasa 517,773. Ito yung mga nakaraang buwan. Ito, makita natin dyan, January, February, tapos unti-unti siyang bumaba, March, April, May, June. Then, mula June, ayan, nag-start na uli siyang umangat. So, 473 noong June, 504,000 noong July, then 517,000 noong August. Tapos ang goal sana natin para makabalik tayo dun sa trend, ito, yung red line. So, tuturuan ko rin kayo guys paano gumawa ng simple chart na to para matrack ninyo yung inyong goal. So, ito, gumawa ko ng goal dyan.
ano lang to, wishful thinking lang tong 600 na nakikita nyo dyan. Yan, 615, 640, 660, yan pataas. So, hindi pa nangyayari yan kasi ano yan eh. September, October, November, December. So, pwede kayo mag-plot ng ganyan. Kumbaga, yan yung magiging target ninyo. Medyo malayo-layo yung agwat kung gusto nating makabalik dun sa trend line, no? Yung red na trend line. So, dito natin yung ginagawa. So, simple columns lang naman siya. Yung column A is yung months, then yung B is yung monthly na equity. Yan, tinatrack natin yung monthly equity. Then, nagset tayo na by September, wishful thinking lang na sana umabot daw ng 615,000 yung equity or 18.78%. So, ibig sabihin, kung i-compare natin yung August sa July, 2.64% lang daw yung itinaas. Okay, from 504 naging 517. So, kung kukunin natin yung current equity na to, yung 521,000 ngayon, lalagay natin dito. Yan, papalitan natin to. Gawin nating 500 yan. So, from August to September, meron pa lang tayong 0.67% na gain from August to September. Okay? So, tingnan uli natin yung graph. Ayan. So, ganyan pa lang siya. Sa totoo lang. Ganyan pa lang siya. Yung konti pa lang yung tinaas niya ngayong September. Kaya naglagay tayo ng assuming na this month kikita to ng 615,000 para, or sana daw this month kumita siya ng 18.78% para makabalik tayo dun sa trend line na to. Ayan, yung red trend line na yan. Ayan guys, so sana may naintindihan kayo sa shinare ko sa inyo ngayon. Abangan nyo yung mga susunod nating i-upload ng mga videos about stock market. Thank you so much for watching. Kung gusto nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. Click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos dito sa screen. Bye!